ito muna tayo. Yung, yung, ini-launch nung nakaraang ano, December 10 ba yun? Ini-launch na bagong parang kilusan. Alam niyo ang dami ng kilusang sinusulong nitong mga DDS, eh, kung ano-ano ng mga kilusan, kung ano-ano ng pakulo, walang, umuubra, walang sumusulong. Wala na, eh, wala na yung dating lakas nila, eh, wala na yung dating puwersa nila. Kung ngayon mayroon naman silang bagong pakulo, bagong kilusan, ano, yung, "Tay, kami naman." Inilunsad ito noong December 10 sa isang rally na nilangaw din naman doon sa Batasan. Nandun sila Mike Defensor, si dating congressman at dating secretary Jing Paras, nakita ko dun nagsalita si Topacio, ano, si Eric Celes, nandun din. Yung mga ano, yung mga personahe ng, kilusan ng DDS, kaya lang mas marami pa yung tarpaulin kaysa dun sa tao. Ngayon ang, Tay Kami Naman na yan na movement nila, nagpapapirma sila, umiikot sila sa kung saan-saang lugar, may dala silang sasakyan, pumupuwesto sila sa mga palengke, sa mga malls, eskwelahan, sa mga terminals, kung saan matao, nagpapapirma sila. Ang panawagan nila diyan ay, bring PRRD home. Pabalikin daw si PRRD. Saan naman kaya nila ipapadala yan? Ipapadala nila sa Supreme Court ng Pilipinas, hindi naman papansinin yan. Hindi naman pinapadala ng petisyon ng korte. Magpapadala ka ng petisyon sa korte, hindi ganyan ang korte. O ganun din sa International Criminal Court, hindi rin yan. Kahit pa mag-rally, magpetisyon ka sa ICC, magdi-decide ang mga judges ng ICC based sa mga argumento. Hindi dyan sa mga petition-petition. Anyway, akala ko sulid sila sa panawagan na yan na, "Tay, kami naman." Hindi, eh. Si Maharlika, yung vlogger na nakabase sa Amerika, DDS yun. DDS. Oh, ang bibig niyon matindi kung magsalita. Kaya lang, ang sabi niya, ah, anong tawag niya doon? Scam daw yan, scam. Pagkakapiraan lang daw yan ng mga nag-organize niyan. Hindi niya naman pinaliwanag kung paano. Hindi niya naman pinaliwanag kung, paano niya nasabing pagkakapirahan lang yan. Basta sabi niya, ano bang ano ni Maharlika? Sabi ni Maharlika, ano lang yan, ano yan, scam yan. Imaginin mo, tawagin yung efforts ng kanilang mga kasamahan, tawagin niyang scam. Ang tindi naman ito ni Maharlika. Siguro, kung hindi man siya kumbinsido, ano, ayan, "Tay, mang-scam na naman kami." Ito yung post ni Maharlika sa Buljakan. "Hindi ka namin mapapalaya sa signature campaign na ito, pero kailangan lang namin gamitin ang pangalan mo. Alpot na alapon ang bilat." Sabi dito, Attorney Vic Rodriguez, buti hindi ka pinilit na ilagay ang passport number, ID o ID number, phone number, home address in full signature mo. Para sa OFW, huwag magpabudol muli. Huwag ninyong ibigay ang passport, home address, phone number, and full signature nyo. Ayan, post ni Maharlika. Nabasa ko, nakita ko rin yung post ni diyan, ni Harry Roque. Sabi naman ni Harry Roque, hindi raw siya pwedeng sumuporta diyan. Kasi nandiyan na daw yan sa nandiyan na daw yan sa ICC, hindi na dapat pinag-uusapan yan. Masusubjudice daw yan. At saka mga nasa usaping legal na yan, hindi na dapat daw dyan nagaganyan. Sa tingin ko, hindi lang yon. May malalim talagang hidwaan sa hanay ng mga DDS. Nagkakaisa lang sila kay Duterte. Pero ano yan? Itong grupo nila Maharlika at saka ni Roque, ito yung masyadong yan, hindi niyan sinusuportahan yung ginagawa ng ibang mga DDS, eh. Sila Maharlika, kalaban din ng ibang mga DDS. Kalaban din ng mga ibang DDS. Anyway, pahinang-pahina na nga sila, no? Hindi na nga lumalakas yung mga panawagan nila, yung mga ino-organize nila, tapos nag-aaway-away pa, no? Akala ko sulid nilang panawagan yan, "Tay, kami naman." Pero yun na nga, sila Maharlika, sila Harry Roque, openly nagsasabing hindi nila
Ang masama dito kay Maharlika, inaakusa pa yung mga organizers na ano daw, itong mga DDS na nag-organize niyan, mang-i-scam lang daw. Tay, kami naman ang mang-i-scam. Sabi ni Maharlika sa kanyang post, yung buljakan. Oh, anyway, mga kabunyog, mga kababayan, bahala sila diyan. Hmm? Oh, ano 'yan? Dapat nga dapat na magkakaisa na sila kasi ano na, hindi sila nakakapag-organize ng malalaking ano na eh. Ang mga sinusulong nila hindi umuubra. Actually, lahat palpak eh. Si Kaufman hindi na nanalo sa kanyang mga motion, sa kanyang mga hinihiling sa ICC. Ha? Oh, nitong huli na bandang huli na amin na ni ano, na pwersa ng aminin ni Kaufman na long shot yung kanyang mga panawagan. Oh. Pero 'yon, pagdating doon, wala, hindi umuubra ang kanyang mga ang kanyang mga request o motion sa ICC. Tapos dito, nananawagan naman ang mga ano, kung ano-ano na. Si Barsaga, nananawagan ng impeachment, wala namang sumusuporta sa kanya. Hmm? Nananawagan si Barsagang pasukin yung Forbes Park, wala, iilan lang sila. Hanggang sa ngayon, ay iba na naman ang panawagan, Republic of Mindanao na daw. Na yung mga retired generals at mga military officers nananawagan, withdrawal of support daw, magtatayo ng military junta. Sila Eric Celes, Marcos resign. Doon sa may EDSA Shrine, nagrarally kahit si 50 sila o 20 lang. Sila yung nandun noon sa Liwasan, yung grupo nila Topacio, pinainit ang sitwasyon, di ba? Hanggang sa masangkot sila doon sa mga kaguluhan noong September 21. Kaya dami na kung ano-ano ng mga ginagawa. O ngayon, bigla, iba na, may bago na naman silang pakulo. Signature campaign naman. Tayo kami naman. Yun naman ang kanilang panawagan. Kaya lang wala rin eh. Kinukontra pa ng ilang mga DDS tulad nila Harry Roque at nitong sila Maharlika. Anyway, bahala na sila yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.